God's morning mga kapatid. Isang pagpalang umaga sa ating lahat. At happy weekend sa atin. At ngayon po tayo ay ngayong araw po nito ng Sabado, April 26, 2025. Muli tayo po ay dadako sa talata ng mensahe natin Panginoon mula dito sa Isaiah 9 verse 2. At pamagatan po natin itong The Light That Guides the Lost. At bilang ating pagpapatuloy ay sa bahaging ito, tayo po isasamahan ng aking partner upang basahin ang talata at pasimulan sa pananalangin ng ating bahaging ito sa ating God's Morning. Okay. God's Morning mga kapatid, sabi nga po sa Isaiah 9:2, nakikita ng isang nagniningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong nananahan sa lupaing balot ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Panginoong naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin kahapon, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, ngayong maghapon, at ng mga gagawin pa, samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lukuban niyo po ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa upang maunawaan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga mensahe na gusto iparating sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong mamahal na ipinagkakaloob sa bawat isa at sa mga may sakit, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila. Complete healing po ang aming hinihiling sa bawat isa nang sa ganon, Panginoon, lumakas ang kanilang mga katawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal at paggabay sa bawat isa. Ang lahat ng ito po ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So isang mapagpalang umaga. At sa yugto ito ay tayo po ay dali lamang po. At may tao lamang. Dali lang po. Nandun sa kotse. At sa ito mga kapatid, tayo po ay nakararanas ng kadiliman ng mundo ito. Kung ating mapapasin doon sa ating talatang binasa, ay sabi nga ay sa Amplified Version, the people who walk in spiritual darkness. Mapapasin natin dahil sa kawalan ng liwanag ng tao ay nakikita itong darkness na ito, yung kadiliman. Ay nakikita na natin sa paligid. Tingnan lang natin kung natin kailangan lumabas. Tingnan lang natin sa mga social media. Ay nakikita natin. Pasensya na po sa lang po natin at andito kami sa may parting ang aming dog ay yan, okay. Ay meron lang hong mabuting kapitbahay na sumalok ng parcel. Balik po tayo sa ating talakayan ngayon. Sabi nga po, ang mundong ito ay punong-puno na ng kadiliman. At sabi nga kung ating tutunghayan, ay makikita po natin ang kawalan ng disiplina, pagmamahal, malasakit sa ating paligid, ang siyang senyales na makikita natin ng kadilimang ito. At ang ating talatang ito ay isang panawagan sa ating buhay. Sabi nga, sa mga nakikita natin sa ating paligid, wala nang disiplina. Kung saan na lang nagpa-park,
Ang dami. Madami hong example. Maraming road rage, marami ang kasakiman, uso ang korupsyon, no, sa ating paligid. Sabi nga ay ang mula sa ating pamahalaan, no, sa mga korupsyon, mga hindi maipaliwanag na mga budget, no, ay punong-puno, nagsisilbi po sa atin ito ng punong-puno ng kadiliman sa mundong ito. At ang ating mundo ay hindi nakasalalay sa mga tao, hindi nakasalalay sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At sa ating talakayan, kailangan po natin ang liwanag nito na nagbibigay daan sa mga naliligaw. Dahil nakikita natin, ang dami pa palang mga taong naliligaw. Kung makikita natin doon sa ating tinatalakay na ito, ay nagpapatungkol sa atin kung paano natin tayuan ang mundong ito upang magamit natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang purpose ng ating Panginoon Diyos. Doon sa binasang talata, nakikita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Ang mundo natin ay matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga tao. Naninirahan ng lupang balot ng dilim. Ang liwanag nito ay ang ating Panginoon Jesucristo. At dito sa talatang ito mula sa Isaiah, sa isang napakagandang larawang ng pag-asa at kaligtasan na matatagpuan lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Noong panahon yon, na Isaiah, hanggang sa kasalukuyan, ay nakikita natin ang pahayag na ito sa ating buhay. Isipin natin ang mga tao noon na naglalakad sa kadiliman. Parang nawawala at walang kabutungan. Katulad ng ating mundo ngayon. No? Ano nga ba ang maidudulot ng kanilang korupsyon? Maaring pansamantalang kayamanan, kaginhawahan. Subalit sabi nga po, ito ay maaring magdulot din ng kapahamakan. Sabi nga, ano ba ang buhay ng tao? Gaano ba itatagal ang buhay ng tao? Sabihin na natin 100 years ang kaya itagal ng tao. Mahigit pa. Kung meron. Pero sa average natin ngayon, 60 years old na lang. Kung tayo ay balot ng kadiliman, ang puso natin ay nasa korupsyon, ang puso natin ay sa walang disiplina, tayo ay nababalot ng kadiliman. Sa pansamantalang panahon, maaring hindi natin makita ang Panginoon Diyos. O maaring tayo walang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang dilim ay sumisimbolo sa kasalanan, kawalan ng pag-asa, at kamatayan. Ngunit, kaya ng sinasabi ng talata, no, isang maningning na liwanag, no, o yung sinasabi natin na na itong liwanag na ito ay yung great light, no, ay ito po ay ang liwanag na ito ay sumisikat, no. Pag sinabi natin maningning o great light, ito ay sumisikat na parang araw. No, ang liwanag na ito ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Kaya nga kung tayo ay wala pa kay Hesus, hindi natin makikita ang liwanag nito. Andun pa tayo sa madilim na landas. Nandun pa tayo sa walang kapayapaan, walang katahimikan, walang direksyon. Tandaan po natin, ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ay nagpapakita na si Kristo ang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. At ganoon din sa mga taong naliligaw. At yun ang kanyang layunin na makita ng bawat isa. Ang kanyang pagdating o pagdating ni Kristo sa ating buhay at sa mundong ito ay nagdala ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Mga taong nasa kasalanan. Nasa taong patay ang pananampalataya. Sa Hebrew word, sabi nito ay or godol, no? O ibig sabihin po nito sa English ay great light, no? Or godol, no, sa Hebrew word.
At sa English ay, sabi nga natin kanina, is the great light. Ang orgodol ay hindi lamang pisikal na liwanag, kundi spiritual na pagliliwanag na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Alala natin dyan yung sinasabi ni John sa 1 John 1:5. Tingnan po natin yun. Ito ang aming narinig sa kanyang Ama at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Sabi nga, ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Walang kadiliman. Ito ay direktang tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoon Hesus bilang tagapagligtas na naghahayag ng katotohanan at nag-aalis ng kadiliman ng kasalanan. Sabi nga doon sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. Sabi nga doon, take note, ang sumusunod sa akin. O yung sinasabi ng Panginoon, follow me. Doon sa mga taong who follows Jesus Christ. Ang salitang sumisikat, dito, yung sabi nga, the light o nagniningning sa Hebrew word ay naga. Ito po ay nagpapakita ng aktibong paglitaw ng liwanag sa buhay ng mga tao. Kaya nga ang si Kristo, nung nakita natin siya, tinanggap natin siya, hindi naman tayo agad naging mabuti. Sabi nga, tayo ay nasa proseso pa. At even up to now, tayo ay nasa proseso pa ng pagbabago na binibigay ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa salita ng Panginoon Diyos na nagliliwanag sa ating buhay, doon natin natutunghayan, natutuklasan. Ganito pala ang dapat kong gawin. Ganito pala ang dapat kong pamumuhay. Ito ang siyang nagbabago sa ating isipan, sa ating puso, sa ating gawa, at sa ating pananalita. Ito ang liwanag ng buhay. Para sa ating mga Kristiyano o mananampalataya na ating Panginoong Kristo. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At ninanais din niya ang sino man, ang bawat tao na makakilala sa kanya. At ang liwanag na ito ay hindi lamang panlabas na ilaw, kundi isang panloob na pagbabago. Ang binabago nito ay ang ating isipan, ang ating buhay, ang ating pag-ugali. Sabi nga, diba, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Nagkakaroon po tayo ng metanoia. Ang pagbabago na nagmumula sa Panginoon. Nabuborn again po tayo. Nababago ang isip natin. Kung dati tayo ay nasa mundo ng kasalanan, mundo ng kasakiman, ito'y binabago ng Panginoon Diyos. Sa prinsipyo po ng Biblia, makikita po natin dito sa ating tinatalakay na ang Diyos ay siya mismong liwanag. Kanina binasa po natin yung 1 John 1:5. Sinasabi nga po doon na siya ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan, kabutihan, at pag-ibig. Ang Diyos ang siyang, sabi nga doon, katotohanan. Tungayan po muna natin. Sabi nga doon, ang Diyos ang katotohanan. Sabi nga sa atin ng John 14 verse 6. John 14 verse 6. I am the way, the truth. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang tanging pinagmulan ng katotohanan. Ang kanyang mga salita at buhay ay nagpakita ng ganap na katotohanan ng Diyos. Nasaksihan natin, hindi man natin nakasaksihan ito ng pisikal na mata natin. Subalit, ipinakita ang buhay ng Panginoon. Siya ay pinanganak, siya ay naging bata, naging binata, naging matured, hanggang siya ay naglingkod at namatay. Ipinakita niya ang halimbawa
ng lahat ng ito. Tayo ay pinanganak, tayo ay naging binata, mga dalaga, tayo ay naging magulang, bagamat si Kristo ay hindi nagkaroon ng asawa, pero naranasan natin ang mga bagay na ito. Mga bagay na sa buhay natin ay masasabi natin, minsan na ikukumpara natin sa sarili natin, iba kasi. Hindi yan naranasan. Sabi nga, wala sa kalingkingan ng ating nadanasan ang naranasan ng Panginoon. Maaring tayo, masasabi natin, tayo ay mapalad pa. Bakit? Tayo ay maaring ipinanganak sa bahay, sa ospital, o sa kung saan pa man. Maaring yan ay utang, maaring yan ay cash, maaring ano pa mang form. Pero ang Panginoong Jesucristo, bago pa lang siya ipinanganak, tinutugis na siya. Hindi pa man siya ipinapanganak, nais na siya ipapatay dahil sa paghahari. Dahil sa kanyang liwanag. At alam natin ng mga tumutugis nito, si King Herod, na siyang punong-puno ng kasamaan sa kanyang isipan, sa kanyang puso, dahil sa kasakiman ng kanyang pwesto, ng kanyang salapi. Ayaw niya na may ibang hari. Ayaw niya na may ibang matanyag. Pero si Kristo, pinili niyang isilang siya sa sabsaban upang wala tayong ipagmalaki. Pinili niya na pahirapan tayo upang sa ating pagkakataon na tayo ay nahihirapan, tayo ay nagre-reklamo sa Panginoon. Wala tayo nito, wala tayo noon. Ang Panginoong Jesucristo, lahat ng latay, lahat ng paghihirap, lahat ng persecution, lahat ng pagtanggi, naranasan niya. Ang Diyos na nagkatawang tao upang ihayag ang kanyang katotohanan sa mundong ito. Sabi nga sa atin ng John 1, verse 14 at saka 17. Tumalo na tayo sa 17. Naging tao ang salita. Ang salita ay naging tao at nanahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspo sa kagandahang loob at katotohanan. 17 na. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Amen. Ito ang katotohanan at kagandahang loob. Na kumisan pinipilit nating baliin ang salita ng Panginoon Diyos na kinakailangan nating sundin ang mga utos na ito. Na simulat sa Paul, hindi natin o hindi nagawa ng tao na sundin. Isang simpleng paraan ay binigay ng Panginoon, tanggapin natin siya at hayaan nating baguhin niya ang buhay natin. Isang katotohanan na madali sa isipan, subalit ayaw sundin ng mga taong nasa kadiliman. Ang Diyos ang tanging ganap na totoo at sa Kanya lamang matatagpuan ang lubos na kaalaman. Sabi nga sa atin sa 1 John 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Siya ang nagpakilala sa atin. Ang siyang tunay na Diyos. Ang anak ng Diyos Ama, our Creator. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nananahan ang Espiritu ng Diyos na sa atin ngayon ay nangungusap. Na sa atin ngayon ay nagpapahayag. At dahil yan sa kabutihan ng Diyos, goodness of God. Sabi nga, lahat ng tunay na kabutihan mula sa biyaya hanggang sa pagpapala ay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa atin ng James 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.
Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Yan po ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling mabuti dahil siya ay mabuti. Ang nakilala ko pong Diyos ay ang Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na pinili tayong baguhin kaysa isa-isahin ang ating mga kasalanan upang ang mga kasalanan ito ay mawala sa sistema ng ating isipan at ating buhay. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago at patuloy na dumadaloy sa ating lahat. Subukan lamang natin. Hayaan lamang natin siya na kumilos sa ating buhay. Kaya niya ibigay ang kagalingan, pero dapat po siyang lakaran. Dapat mong isuko sa Kanya ang lahat ng ito. Psalm 100 verse 5. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yan ang katapatan ng Panginoon Diyos. Mamahalin ka niya kahit ikay makasalanan. At babaguhin ka niya kahit matigas ang ulo mo. Ipapakita niya sa iyo kung gaano siya nagmamahal sa iyo. Kung gaano siya kabuti. Minsan ang pagkakaroon ng sakit, ang pagkakaroon ng mga trial sa buhay ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos upang tayo ay lumapit sa Kanya. Malungkot o minsan, pag tayo ay magaling na, pag tayo ay malakas na, pag wala na yung problema, pag wala na yung mga bigat, wala na rin si Kristo. Wala na rin ang Diyos. Balik na ulit tayo. Pag naranasan na naman natin ang hirap, pasakit, sisisihin naman natin siya. Kahit sa mga pagsubok, ang Diyos ay palaging nagpapakita ng Kanyang kabutihan. Ito. At ito po ay sa pamamagitan ng paggabay at pag-ako sa atin. Patuloy na tayong inaalalayan. Sa iyong kahirapan, sa iyong sakit, sa iyong mga pagsubok, nandun siya. Hindi ka niya iiwan. Nasasaktan ako. Pero nandun ang Diyos. Hindi mo lang siya makita. Nahum 1 verse 7. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Kaya nga, sa mga kaguluhan na yan, kahirapan na yan, sakit na yan, minsan wala na tayong maisip na gamot. At lalapit tayo sa Kanya. Siya nagiging tanggulan natin. Hindi ba natin nakikita yun? Sa mga pagkawasak ng relasyon, na tila ba tayo nasasaktan? Tila ba tayo ay nawawala ng pag-asa? Siya ay nandun. Nagre-restore siya. Hindi natin siya makita. Pero kinukomfort niya tayo. Hindi natin siya maramdaman. Pero lagi siyang nandun. Nakaalalay. At dahil yan, sa pag-ibig ng Diyos. His love. Ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ang dahilan kung bakit niya binigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. 1 John 4, verse 7 hanggang 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sabi niya, maaari natin naisip, no? Na ang Diyos ay pag-ibig. That's given. That's
That's a common thinking ng bawat tao. Pero hindi tayo nakababalik sa Kanya. Hindi natin nagagawa ang layunin. Hindi natin ipapahayag ang dakilang layunin ng Diyos sa atin. We live in fame. We live in luxurious life. Pero we waste our time. Sinasayang natin ang bawat oras upang mapaglingkuran natin ang Panginoon Diyos. We can see. Nandun tayo sa dilim. Hindi natin makita ang mga bagay na dapat natin ginagawa para sa Kanyang kaharian. At kabilang ito sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinakamalaking halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo ay mabuti akong tao, nagpatayo ako ng church, nagbigay ako sa mahirap, ginawa ko mga bagay nito. You numbered kung ano lang yung ginawa mo, pero malayo naman ang puso mo. At masasabi ba natin na tayo ay karapat-dapat? Walang sino man ang karapat-dapat. Pero ibinigay niya ang karapat-dapat, si Kristo, pangtanggapin natin. Kaya nga si Kristo kailanman hindi siya nagmalaki. Hindi niya ibinigay kung hindi niya ipinagmalaki ang mga bagay na kaya niyang gawin o mga material things sa mundong ito. Kundi lagi siya nakapoint sa taas, sa Panginoon, sa Diyos. Kaya nga, dito, hindi dapat natin nasasabi na tayo ay mabuti. No? Tandaan natin, naging mabuti lamang tayo dahil kay Kristo na siyang nananahan sa ating buhay. Kaya nga sa ating pananampalataya, ito ay naglalayon na hindi man tayo karapat-dapat, tayo ay minahal ng Panginoon Diyos. Naging mabuti tayo dahil siya ay mabuti at maawain. At lahat ng mga bagay na nagagawa nating kabutihan, mga good deeds na yan, ay dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa atin, Romans 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya ang pag-ibig na ito ay pinadama ng Diyos noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nga nung nakita natin ang pagmamahal na ito, nagkaroon na ng liwanag. At yung liwanag na yun, ang siyang liwanag sa ating isipan at nagkaroon tayo ng pagsisisi. Ang liwanag na ito ang siyang pumupukaw sa atin upang tayo ay magkaroon ng repentance o pagsisisi sa ating mga kasalanan, sa ating kakulangan, sa ating karumihan. Sa ating pananampalatayang ito. Minsan ay nakala natin, gumawa ka lang ng mabuti. Okay na yun. Pero wala yung relasyon sa Panginoon. O kulang ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Alam na atin ang John 3:16 sa ulo natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have an eternal life. Pero isinasabuhay ba natin? Ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo at naghahangad ng ating kapakanan kahit pa tayo ay makasalanan. Subalit huwag tayong mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, ang kasalanan ay kadiliman. Ephesians 5 verse 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat tayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen. Tayo po, ang kasalanang ito ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Tandaan po natin.
at nagdadala ng kadiliman sa ating mga buhay. Kaya nga mapapasin natin parang ang layo natin sa Panginoon. Pero nandun lang naman siya. Hindi niya tayo iniiwan. Ang lumalayo po ay yung ating kasalanan. Ang nagpapalayo po sa atin sa Panginoon Diyos ay ang kasalanan. Kaya nga pag nakakagawa tayo ng kasalanan, tila ba parang ang layo-layo natin sa Panginoon Diyos. Kasi wala doon ang liwanag. Wala sa isipan natin ng Diyos. Wala sa buhay natin ng Diyos. Wala sa salita natin ng Diyos. At wala sa gawa natin ng Diyos. Kaya yan ang kadiliman. Humihiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay parang pader na humahadlang sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil banal ang ating Panginoon Diyos, hindi niya maaaring o hindi tayo maaaring niyang pabayaan. Sabi doon sa 1 John 1:5, no? Basahin ulit natin. No? Ito ngayon ulit natin. No? 1 John 1:5. 1:5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Walang kadiliman. Kanina binasa rin natin yan. No? There's no wala tayong makikitang kadiliman sa Diyos. Meaning to say, wala tayong makikitang anumang uri ng kasalanan sa kanya. Dahil nga siya ay banal. Hindi niya maaring pabayaan ang kasalanan na manatili sa kanyang presensya. Kaya nga kung lalapit tayo sa Panginoon Diyos, ilalagay natin ang liwanag, parang isang ilaw, no? Isu-switch light natin. Hindi natin makikita ang kadiliman. Sa ating buhay, kung si Kristo ilalagay natin, hindi natin makikita ang kasalanan. Hindi natin makikita ang kakulangan. Dahil siya ay nagliliwanag. Ito ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng koneksyon sa ating Panginoon Diyos kapag nagkakasala tayo. Kapag tumitingin tayo sa kakulangan natin. Kapag hindi tayo nakukontento. Imbis na tayo ay magpuri sa Kanya sa panahon nang tayo ay mayroong pagkakataon, mayroong oras, minsan mas iniisip natin ang kakulangan. Paano na ito? Paano na yan? Lahat tayo ay hindi perpekto at nagkakasala. Sabi nga sa atin sa Romans 3 verse 23. At ang kasalanan ito ay hindi lamang masamang gawa, kundi paglabag sa kalooban ng Diyos. Ito nagdudulot ng spiritual na kamatayan. Kaya nga, sa Romans 6 verse 23, sinabi niya doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of life, or the gift of life, or eternal life, is through our Lord Jesus Christ. It's a gift, sabi nga doon. Isang regalo. Isang regalo, sabi nga, ang regalo na walang kabayaran. Pero bagamat wala itong kabayaran, marami pa ring tao ang malayo sa Diyos. Marami pa ring tao, kilala lang nila yung Diyos, pero wala silang relasyon. Maaring pumapasok sila sa simbahan, nagpupuri sila sa Panginoon Diyos, nakikinig sila ng salita ng Panginoon Diyos, nag-i-amen sila, pero pagbalik nila, bumabalik din sila. Pag alis nila sa church, bumabalik pa rin sila sa dati nilang pagkatao. Hindi nabago ang buhay nila. Dahil wala sa kanila ang relasyon, ang pagbabago ng Diyos.
Dahil ayaw nilang iwan ang kasalanan. Dahil ayaw nilang talikuran ang kasalanan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kadiliman sa pag-unawa. Kung ibig sabihin, hindi natin maintindihan kung bakit kinakailangan kong alisin ang kasalanan ito. Hindi natin maintindihan kung bakit kinakailangan talikuran kong kasalanan ito. Ephesians 4 verse 18. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kita natin. Ulitin nga natin. Ang ganda niyan eh. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sabi nga, ang tigas ng ulo. Hindi nila maunawaan ang salita ng Panginoon Diyos. Ano pong halimbawa nito? Kapag patuloy tayo sa kasalanan, unti-unting nagiging manhid ang puso natin sa katotohanan. At mas nahihirapan tayong makita ang liwanag ng Diyos. Sabihin ay, patatawarin naman ako ng Panginoon Diyos, okay lang ito. Minsan nagiging manhid ang buhay natin, ang puso natin. Ay, okay lang na hindi ko patawarin ang aking kapatid. Okay lang na mamuhay ako sa mamuhay ako sa galit. Kinakailangan makita niya ang salita ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, minsan, ginagamit natin ang salita ng Panginoon Diyos, pero hindi natin kayang patawarin ang kapwa natin. Yan po ay kasalanan. At kung minsan nagiging manhid na ang puso natin, nagiging manhid na ang isipan natin, at nasasabi nating okay lang kahit hindi okay kay Lord. Okay ba yun? Bago natin sabihin okay ba kay Lord? Ang paglakad sa kasalanan ay parang paglakad sa madilim na landas. Walang direksyon, puno ng takot, at walang kapayapaan. 1 John 1 verse 6. Kung sinabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Linaw na po ang sinasabi nun. Kung wala sa atin yon, namumuhay din tayo. Nagsisinungaling lang tayo. O sabihin na natin, sinasayang lang natin ang ating oras. Ito ang kabaligtaran ng buhay na puno ng liwanag. Na binasa rin natin kanina sa John 8 verse 12. Sabi nga, kahit malala ang kasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sinasabi sa atin kanina, noong Romans 6 verse 23, na binasa rin natin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit dahil sa mabuting kaloob ng Panginoon Diyos, ito ay ibinigay ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kanino? Kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo o sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, nabura ang parusang kasalanan. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Nari sabihin natin, okay naman pala eh. Nagsakripisyo na si Jesus Christ eh. Bakit ako magsasakripisyo rin? Pero, itinuring tayong matuwid dahil kay Kristo. Ang tanong, si Kristo ba ay nasa puso mo? Si Kristo ba ay nananahan sa iyo? Si Kristo ba ang siyang gumagana, kumikilo sa isip, puso, salita at mga gawa mo? Si Kristo ba ang nananahan sa iyo sa oras na ito?
ang pag-amin ng kasalanan o yung pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ang tanging paraan upang mabura ang kadiliman at mabalik tayo sa presensya ng Diyos. 1 John 1 verse 9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Hinihintay tayo ng Panginoon Diyos kahit sa mga oras na ito. Pwede mo na siyang kausapin ngayon. Pagsisihan natin ang mga kasalanan ito. Hayaan natin siyang magliwanag sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Dahil si Jesus ang liwanag ng mundong ito, binasa rin natin kanina sa John 8 verse 12. Siya ang nag-aalis sa atin ng kadiliman at nagbibigay sa atin ng bagong simula. Si Jesus ang tunay na liwanag na sumisira sa espiritual na kadiliman ng kasalanan at kamangmangan. Ang pagsunod sa Kanya ay nagdudulot ng direksyon, kapayapaan, at pagkaunawa sa katotohanan ng Diyos. Sabi nga sa atin ng Colossians 2 verse 13 hanggang 14. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnayan nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Amen. Sabi nga, yan yung it is finished o yung tetelestai. Ang kamatayang espiritual, dulot ng kasalanan, ay pinalitan ng bagong buhay sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggal niya ang parusa. Parusa ng kasalanan? Parang nga sabi na parang itinapon ang listahan ng ating mga utang. Diba? Parang, punta ka sa isang tindahan. No? Alam mo na, everyday, nangungutang ka. Lista. Sino ba yung kilala mong, Sino ba yung kilala mong inuutangan ng tindahan? Halimbawa, sa kapitbahay lang. Sino yung... Tindahan? Oo, halimbawa. Pangalan lang ng tao. Nayoli, halimbawa. Ayun, minsan nakikinig si Nayoli. Nayoli, pautang nga. Everyday, pautang. Ngayon, nung pupunta ka na doon, Nayoli, magkano na po kaya utang ko? Ay, wala ka ng utang eh. May nagbayad. Di ko alam, wala ka ng listahan dito eh. Parang ganun. Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, sumunod ka kay Kristo, parang ganun po yan. Maaari natin ihalin tulad yan ang istorya ng isang mangangalunya, ang babaeng nangangalunya doon sa John 8 verse 11. Sige, basahin po natin yun. John 8 verse 11. Huwag na natin basahin yung buong kwento. Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag kang nang gumawa ng kasalanan. Amen. Ito yung babae na dinala ng mga Pariseyo sa harapan ng ating Panginoon Diyos at sinabing nahuling nangangalunya. Ang ginawa ng Panginoon, gumuhit siya sa lupa at sinabi niya, ang sinumang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa babaeng ito. At doon sa yugto na binasa niyo sa John 8:11, sinabi ng Panginoon, anong tinanong ng Panginoon? May nakita ka ba na bumato sa iyo? Kaya sabi niya, wala po. Sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi rin kita huhusgahan. Sa ating buhay, kung tayo ay kay Kristo na, inilapit tayo kay Kristo, lumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo dahil sa mga kasalanan ito. Hindi tayo husgahan ng Diyos. Dahil yun ang sinabi niya. Sa kwentong ito, ng babaeng nahuli sa pangulo niya, ipinakita ng ating Panginoon Jesus na ang kanyang biyaya
ay nagdudulot ng pagkakataon para magbago. Hindi para konsintihin ang ating kasalanan, hindi para konsintihin ang ating mga nagawa, kundi kinakailangan nating mabago. Nabago tayo dahil sa pagmamahal ni Jesus. Nabago tayo dahil sa pagtanggap natin sa Kanya. Hindi niya binigyan diin ang pagkakasala, kundi ang pag-asa sa pagbabago. Pansinin natin yun. He never look up. Ikaw kasi ganitong ginawa mo. Hindi ganun. Ang Diyos, lumapit ka sa akin. Sige, mamuhay ka ayon sa aking biyaya. Tayo ba ay namumuhay sa biyaya ng Diyos? O namumuhay pa rin tayo at binabalik natin ang kasalanan ng iba? Ito kasi, makasalanan mo yan. Pastor, ganito po buhay niya. So am I. Meron din akong kasalanan. Subalit, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, tayo ay kanyang pagkakasala. At ito ang tinatawag na biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay kumpleto. Walang pagkukulang. Maging ito man ay sa ating espiritual. Sabi nga niya doon sa Colossians 2 verse 10, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sabi nga, tayo ay ganap na, kumpleto, walang pagkukulang. Kung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, kumpleto tayo. Hindi tayo kulang. Why? Kasi siya ang magpupuno sa lahat ng ating pagkukulang. Siya ang magtutuwid sa lahat ng ating pagkakamali. Siya ang magbabago sa lahat ng ating mga lumang pag-uugali. Babaguhin tayo ng Diyos. Pero hindi tayo mababago ng Diyos kung tayo ay lumalayo sa Kanya. Kung wala ang ilaw. Bakit hindi nababago ang isang Kristiyano? Dahil malayo siya sa ilaw. Malayo siya sa Diyos. Kaya nga laging ang tinatanong natin dyan, kumusta naman kapatid ang iyong spiritual life? Kung nakikita natin ang isang kapatid at hindi natin nakikita at nararanasan ang kanyang pagbabago ng Diyos sa buhay niya, maaring dahil ito sa kanyang paglayo. Tandaan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ay pagliligtas. Ito po ay sapat upang bigyan tayo ng panibagong layunin o yung purpose natin at ay identity bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo ay naging anak ng Panginoon Diyos dahil ang sinusunod natin ay siya. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa kabutihan natin. Hindi. Dahil sa tayo sinusunod natin siya. Binabago tayo. Kaya mapapansin natin yung ating mga pag-uugali, binabago pa yun ng Panginoon Diyos. We are all on progress, on process. Pinaprocess tayo ng Panginoon. At ang pagbabagong ito ay siyang nagtutuwid sa ating landas. Ang siyang nagbibigay ng liwanag sa mga madilim na ating tinatahak. Ang pagkilala natin kay Kristo bilang tagapagligtas ang siyang nag-aalis ng kadiliman at kasinungalingan at pagkaalipin sa kasalanan. John 8 verse 32. John 8. Verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kaya nga, sa patuloy natin pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, doon natin nakikita yung katotohanan. Doon ito nagliliwanag. Ay, Pastor, nabasa ko na po ang Biblia back to back. Mga 10 beses na po. Kaya hindi na ako magbabasa ng Bible. Alam ko na po yan. Sa ulo ko na po. Good. Pero ang tanong, naisa sa pamuhay mo ba? Nalalakaran mo ba? Dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay buhay at mananatiling buhay. Alam niyo sa Bible study, ang pinakamasarap na bahagi ay ang simula.
Ganon din sa ministeryo. Pero sa pagitan nito, dito natin makikita kung sino ang nananatili. Dahil hindi lahat ay nananatili. At ang pagkilala sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, ang siyang nag-aalis ng kadiliman, kasinungalingan at pagkaalipin sa kasalanan. Ito ang kalayaan na nagbubukas sa atin para mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At sa ating pananampalatayang ito, sa ating karerang ito, yan ang inaasahan ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Dahil ito ang bagong simula. At ang bagong simulang ito ay hindi lang pansamantala, kundi patuloy na paglago sa pananampalataya. Kaya nga sa buhay ng Kristiyano, pag sa una pa lang, naku, on fire yan. Masigasig yan pag sa simula. Pero pag nando na sa kalagitnaan, papunta ng huli. Unti-unti, aandap-andap na yan. Pero ikaw ay nananatili sa Panginoon. Nakikita sa iyo ang ilaw, ang apoy. Colossians 2 verse 7. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Sabi niya, magpakatatag, magpakatibay at laging magpasalamat sa Diyos. Yan ang simula. Ang bagong simula. Kaya nga, kahit na matagal ka na sa Panginoon, dahil sa naging matatag ka, nagpakasigasig ka, parang nandun ka pa rin, parang nasa simula ka pa rin. Andun pa rin yung energy mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, sa pakikinig, nandun pa rin. Bakit? Kasi dapat tayo ay laging nakatanim sa salita ng Diyos para lumakas at maging epektibo sa layunin niya for His purpose. Kaya nga po pangalan ng church namin is Purpose-Filled Life Ministries. Ano ho? Ito po ay nagpapatungkol sa isang layunin ng paninindigan ng isang Kristiyano na nakatuon sa purpose ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dito ko natatapusin at pasensya at napahaba tayo. No? At dito sa ating pagtatapos na ito ay gawa natin ng aplikasyon. Aplikasyon natin sa ating buhay para dito sa talatang ito. Kung ikaw, mga kapatid, ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa o kadiliman sa iyong buhay, tandaan ang ating Panginoong Hesus, ang iyong liwanag. Humingi ka na kanyang tulong at patnubay. Ano man ang sitwasyon mo, humingi ka, lumapit ka sa Panginoon. Ikalawa, ibahagi ang liwanag na ito ng ating Panginoong Hesus sa iba. Maging liwanag tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-asa at pagiging mabuti. Sabi nga, ang buhay natin ay may purpose. Gamitin natin yung purpose natin at makikita natin ang tugon doon sa point number 1. Kung bakit ka nakakaramdam ng kawalan, maaaring ikaw ay tinatawag ng Panginoon Diyos upang ibahagi ang biyaya nito. Sa madaling salita, mga kapatid, sa ating talatang ito, na ating pinag-aaralan ngayon, ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang nagmamalasakit sa mga nawawala. Marami pa po ang loss. Nakatulad ng ating introduction kanina sa social media, marami ang kailangan ng liwanag, kailangan ng Diyos. At tayo ay tinatawag ngayon ng ating Panginoon upang magsilbing liwanag sa mundong ito. Huwag tayong madaling maloko ng mga politiko na nagnanakaw sa ating bayan. Huwag tayong madaling maloko ng mga tao na sa ating paligid ay nagbibigay ng mga maling pananaw sa ating buhay. Sabi nga, maging parte tayo ng isang komunidad na si Kristo ang siyang liwanag. Na si Kristo ang siyang nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Ang ating Diyos, pinadala niya ang kanyang anak
upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at magbigay sa atin ng bagong buhay sa Kanya. Ang liwanag ng ating Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay daan sa mga naliligaw at nagdadala ng pag-asa sa mga nasa kadiliman. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon, nais ko namang ibigay ang huling bahaging ito sa ating partner para sa kanyang reflection. Praise God! Magandang umaga po muli sa atin mga kapatid. Sabi nga, napakalinaw po nitong ating napag-aralan na ang Panginoon Hesukristo lamang po ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga kadiliman. Kung ang Panginoong Hesukristo lamang po ang daan upang tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. Ang Hesukristo din ang siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Sabi nga po ay tayo ipatatawarin kung tayo ay nagkasala ngayon, nakaraan, ngayon at bukas. Pero wag naman po nating panatilihin yung kasalanan na yun sa atin. Kung tayo po ay nakatanggap na sa ating Panginoon, sumampalataya na sa Panginoon, pero nananatili tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, hindi po tayo patatawarin ng ating Panginoon kung hindi tayo hihingi sa Kanya ng kasalanan. So, sabi nga po dito sa ating napag-aralan, ang Panginoon lang po talaga ang ating ilaw. Kung tayo ay nadidiliman sa ating ating sitwasyon ngayon, sa ating mga sakit, sa ating mga kasalanan, sa ating depression, sa ating mga nilalakaran ngayon, tanggapin mo ang Panginoon at siyang magbibigay sa iyo ng liwanag. Siyang magbibigay sa iyo ng direksyon, siyang magbibigay sa iyo ng kagalingan, at buong puso mo siyang tatanggapin, hindi yung sa salita lang. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kaginawan, sa ating mga nararamdamang kasakitan ngayon sa ating buhay. At siya rin po ang magdadala sa atin, sa ating Panginoon sa susunod na ating buhay. So yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Amen. Mga kapatid, nais ko namang tunguhan ating mga partner online na siyang nagbigay ng oras. Salamat sa oras ng bawat isa. At sa oras na ito, nais ko namang bigyan ng acknowledgement. I-acknowledge po natin ating mga kapatid. Kauna-unahan dyan si Kuya Chris, Kuya Chris, pagaling. At kay Ate Marta, yan. Good morning, sabi nga ng pagbati. At kasama rin po natin si Nay Winnie at mga pagbati ni Kuya Chris, kay Ian, kay Mark Anthony Bonaluz, Artillaga, yan, Artillaga family, lahatin na natin, yan, kay Jerome, kay Julius, yan. At kasama rin natin si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero, ganun din si Ate Cindy Mercados dyan sa Pampanga. God's morning everyone, yan, mga pagbati ng God's morning, Ay pagbati rin kay Kuya Louie, yan, kay Ate Joy, Ate Kakay, kay Pastora Pe, kasama rin natin ngayon. Yan, si Nay Edna, ng Liliw, Laguna. Blessed God morning sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Amen. Yan, at sa mga pagbati na ito kay Maripe Patual, Patual family, binabati rin natin, Dalangin family, sama na natin, Nonoso, yan, at Patual, Bumbani, Malasmas family, sama na natin, yan, Andal family, yan, De Los Santos family, yan, ayan, okay, yan, kasama rin natin si Ate Marta, yan, yan, praise God, that's all, yan, si Pastora Pe, nabanggit ko na rin kanina. Yan, si Ate Nela Nunoso. Yan, mamaya kita-kita tayo sa church sa ating practice at devotion. So, tayo ay mag-devotion. Ayan, tayo ay, sabi nga ay kita-kits, Kasama rin natin aking tita, si Tita Ami at Tito Ernesto dyan sa Tondo, Manila. Yan, God's morning po, tita. Ayan, isa prayer request para kay Ate Belia. Kay Nanay Belia Cabello, Yan, prayer request po ni Nay Winnie Patual. Yan, kagalingan kay Josie Calabia. Yan, Rihanna Jen Tolentino. Medyo hindi ko lang po kasi
ma-recall. Pero isang mapagpalang umaga po at welcome po sa ating daily devotion dito po sa Purpose Filled Life Ministries. Yan, si Celeste, yan, kay Celeste mula sa Germany. Sila yan, mga kababata ko po yan. Good morning. Hindi ko alam, baka gabi dyan sa Germany, no? Yan, Maria Pauline Ancheta Buiser, no? Yan, kapitbahay po namin yan. Yan po ay isang anointed na mga awit ng Panginoon. Yan, purihin ng Diyos. Salamat sa iyo, kapatid. Yan, kay dito naman sa church ni Pastor Agnes. No? Agnes de Guzman Capil. Ay, hindi pala. Ni Agnes, no? Ano bang Sister Agnes? Diyan sa Kapas Tarlac po ito eh. Yan, hindi ko lang po alam kung ano yung church, no? God's morning po. No? Salamat po. To God be the glory. Sabi nga natin Marta. Yan, sa aming supplier, no? Supplier po ng aming tiles, si Ron Dags. Yan. Bro, magandang umaga sa iyo. God's morning. Tatawagan kita Monday. May pag-uusapan tayo on Monday na, no? Yan, yan, kay Naiwini. At syempre kay Sister Buena at kay Brother Alvin. Yan. Sama rin natin. At itong aking brother, si Mac Julio. No? Ang ating kaibigan. Ingat-ingat lagi, kapatid. At mainit ngayon ang ating lansangan. At maraming iwas sa mga kamote natin dyan. No? Yan po ating tagapagpatupad ng batas natin dito sa San Pablo. Ang ating kapatid, si Mac Julio. Ingat lagi ang ating mga kasama dyan, mga kapulisan at ating mga enforcer, no? At tayo mag-ingat, lagi mabaon ng tubig, kapatid, no? At dahil dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang liwanag na iyong ipinagkaloob sa amin upang gumabay at magtulak sa amin sa liwanag na dala ng iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at patuloy na pagbibigay ng liwanag nito sa aming buhay, sa aming isip, sa aming pananalita, gawa at ang aming pagkilos. Nais po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ng pag-unawa at pagbigay ng pagkilos at katuparan sa aming mga narinig na salita. Hayaan mo po, Panginoon, na aming buhay na ito ay huwag madagit ang salitang ito, bagkus, Panginoon. Ito ay bambutawi sa aming isipan at puso na ikaw ang liwanag at ikaw po ang inaasahan namin ng pag-asa sa mundong ito, na balot ng kadiliman, balot ng kasamaan ang mundong ito. Subalit, Panginoon, naniniwala po kami dahil sa iyong presensya at sa iyong pagbabago, ikaw ang Diyos na siyang magbibigay ng dakilang layunin at ang iyong purpose sa bawat isa. Again, O God, we thank you and we praise you, and this is our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Mga kapatid ko sa Purpose Filled Life, kita-kita tayo mamaya 3 p.m. no, sa ating church. At tayo ay magsimula muna mag-devotion. Okay? Bago tayo mag-practice. Yan. God bless everyone.